Bandang alas 8 ng gabi noong ika-24 na Nobyembre 2009, si John Edward Jones, isang masugid na amateur caver, ay pumasok sa Nutty Tutty Caves na matatagpuan sa timog ng Salt Lake City sa Utah. Kasama niya ang isang malaking grupo ng pamilya at mga kaibigan. Malapit na noon ang Thanksgiving at ang biyahe ay binalak bilang isang maikling pakikipagsapalaran bago ang holiday. Ang hindi nila alam, ang biyaheng ito ay magiging isang buhay na bangungot na magbubuis sa buhay ni John Edward Jones. Ang Nutty Tutty Caves ay unang nadiskubre noong 1960. Ipinangalan ito sa malambot at kulay kape na clay na bumabalot sa maraming bahagi nito. Ang sistema ng kuweba ay binubuo ng dosenas ng mga kwarto na konektado ng makikitid at mabababang koridor. Bagaman nangangailangan ito ng matinding paggagapang at pag-usad para manavigate, ituturing ito ang isang magandang kuweba para sa mga beginners at binibisita ng libu-libong tao taon-taon. Tampok dito ang mga bahagi gaya ng The Big Slide at The Maze, isang nakakalitong grupo ng maliliit na chamber at makikitid na daanan. Meron ding The Maze, isang nakakalitong halo-halo ng maliliit na chambers at masisikip na corridors na masayang tuklasin at naglalaman ng isang hungkag na bato na sinasabing tumutunog na parang isang kampana kapag pinukpok. Sa kabila ng reputasyon nito bilang beginner-friendly, hindi nawalan ng problema ang kuweba. Mula 1999 hanggang 2004, ilang tao, kabilang ang 2 Boy Scouts, ang naipit sa mga makikitid na bahagi at kinailangang iligtas ng mga profesional. Dahil sa mga insidenteng ito, nagkaroon ng mga pagbabago sa pamamahala. Pansamantalang isinara ang kuweba at muling binuksan na may kasamang registration system kung saan kailangang mag-book online ang mga grupo upang matiyak na alam ng management kung sino ang nasa loob at maiwasan ang sobrang siksikan. Ito ang sitwasyon nang pumasok si John Edward Jones at ang kanyang pamilya noong Nobyembre 2009. Kasama sa grupo ang kapatid ni John na si Josh. Ang magkakapatid ay may malawak na karanasan sa caving dahil sa kanilang mga underground adventures noong bata pa sila sa buong Utah. Bagaman ito ang unang pagkakataon nilang bumisita sa Nutty Tutty Caves. Sa loob ng halos 1 oras, naging maayos ang kanilang pag-explore. Ngunit bandang alas 9 ng gabi, nakakita si John ng daanan na akala niya ay ang entrance ng birth canal, isang sikat at napakasikip na bahagi ng kuweba. Sumiksik siya sa loob at gumapang paunlad. Nang kumanas ng pababa ang makitid na crevice, nag-alinlangan siya sandali. Ngunit itinuloy pa rin niya ang paggapang sa pag-aakalang bubukas ang daanan sa dulo. Sa kasamaang palad, hindi ito ang birth canal. Siya ay gumagapang na pala ng pabaliktad, headfirst, sa isang uncharted tunnel na hindi kailanman na-survey dahil sa sobrang liit nito. Nang mapagtanto ni John na iipit na siya ay nakabaon ng pabaliktad sa isang halos vertikal na daanan. Ang diameter nito ay mas maliit pa sa isang front-loading washing machine. Hindi siya makagalaw kahit 1 pulgada. Ang kanyang kapatid na si Josh ay nasa likuran niya at agad na napansin na may mali. Sinubukan siyang hilahin ni Josh, ngunit napaatras lang siya ng ilang pulgada. Dahil hindi na nila kaya ang sitwasyon, mabilis na lumabas si Josh upang humingi ng tulong habang ang isa pang kaibigan ay nanatili sa tabi ni John. Sa loob ng ilang oras, dumating ang mga rescue teams. Naharap sila sa isang napakahirap na operasyon. Hating gabi na noon at sobrang dilim sa labas at loob ng kuweba. Dahil sa sobrang kitid ng lugar kung saan naipit si John, 1 tao lang ang kasyang lumapit sa kanya sa bawat pagkakataon. Sa kabila ng sitwasyon, nanatiling kalmado si John at pinasalamatan pa ang unang rescue worker na nakarating sa kanya. Sinubukan ng mga rescuers na i-drill ang bato sa paligid ni John, ngunit pagkatapos ng maraming oras, ilang pulgada lang ang nadagdag sa lawak nito. Dahil dito, gumamit sila ng sistema ng ropes and pulleys. Itinali ang mga lubid sa binti ni John, ang taming bahagi niya na abot nila. Naitaas siya ng kaunti, ngunit nagdulot ito ng matinding sakit kay John. Habang nagpapahinga ang team,
Dinabaan siya ng radio upang makausap ang kanyang buntis na asawa na naghihintay sa labas. Sa puntong ito, 19 hours na siyang naipit. Ang pagiging nakabiting ng pabaliktad sa mahabang panahon ay may malalang epekto sa katawan. Ang dugo ay nag-iipon sa ulo na maaaring magdulot ng pagputok ng blood vessel o pagkabulag dahil sa pressure sa mga mata. Ang mga internal organ ay nadadaganan sa lungs kaya nahihirapan siyang huminga at madalas mawalan ng malay. Para sa iba, ang 10 minuto sa ganitong posisyon ay sapat na para mamatay. Si John ay tumagal ng halos isang buong araw. Sa kabila nito, nanatili siyang kalmado. Pagkaraan ng ilang paghila pa, umabot siya sa taas na kaya na niyang makipag-eye contact sa isa sa mga rescuer. Nang tanungin kung kumusta ang lagay niya, simple lang ang naging sagot niya. "It sucks. I'm upside down. I can't believe I'm upside down. My legs are killing me." Sa yugtong ito, pagod na pagod at halos hindi na makayanan ng sakit. Malamang ay nagmistulang napakatotoo na para kay John ang posibilidad ng pagtakas. Isang paglaya mula sa kanyang pagkakakulong, agarang medical attention at muling pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya. Lahat ng ito ay napakanapit na, halos parang nahahawakan na. Ngunit sa mismong sandaling iyon, doon nagsimulang magkaproblema ang lahat. Habang muling hinihila ng mga rescuers ang lubid, biglang gumuho ang isang stone arch kung saan nakapulupot ang lubid. Isang bolt ang tumalsik at tumama sa mukha ng isang rescuer, dahilan upang mawalan ito ng malay sandali. Nang magliwanag ang paligid, tumambad ang malagim na katotohanan. Nadulas si John pabalik sa ilalim ng crevice kung saan siya unang naipit. Pinalitan ng sugatang rescuer, ngunit wala na silang nakuhang tugon mula kay John. Naririnig na lamang ang kanyang mababaw at hirap na paghinga. Isang doktor ang dinala sa loob ng kuweba upang suriin ang kalagayan ni John. Idineklara siyang patay bandang hating gabi noong ika-25 ng Nobyembre. Sa kabila ng tulong ng dosena-dosenang mga worker, hindi nakayanan ng kanyang katawan ang matagal na pagkakaipit at posisyong pabaliktad. Si John ay 26 years lamang, malusog at may paparating na anak. Ang kanyang pagkamatay sa isang kuweba na itinuturing na ligtas ay ikinagulat ng lahat. Napagdesisyonan na ang anumang operasyon para kunin ang kanyang katawan ay masyadong mapanganib. Dahil dito, ang kuweba ay tuluyan ng isinara gamit ang isang concrete plug, dahilan upang maging isang libingan ang Naughty Patty Caves para kay John Edward Jones. Isang plaque ang iniray sa entrance bilang alaala sa isang natatanging binata.